Okay mga Lods, pag-usapan po uli natin tong issue na to. Actually, alam mo bago muna tayo dumako dun sa main topic, gusto ko lang i-address muna yung mga tao na parang, Nico, bakit ka ba nakikisaw-saw sa ganyan? Ang problema kasi dito sa mga tao na to, kung ayaw naman nilang ipag-usapan yung relasyon nila, di wag nilang aminin in public, wag nilang ilagay in public, or wag nilang i-post sa social media nila. Kasi pag-uusapan yun ng mga tao. Ganun talaga eh. Now, ako kasi, pag nanood kayo sa akin, gusto ko kahit papano, kung chumichismis tayo, may mapulot kayo na konti sa akin. Now, okay, so having said that, pagbigyan nyo na yung mga sarili nyo at mag-indulge na kayo dito sa chismis na to. And promise ko naman sa inyo, may matututunan kayo dito sa ating content for today. Let's go. Sabi ni secret account ko to, na para bang ni at nak ang tawagan. Ay, nako. Well, ang laki kasi ng age gap talaga. Tapos 18 years old lang yung bata, di ba? Well, barely an adult no? Anong tawag dyan? Barely legal. Pero, you know, it's legally speaking kasi, adult na yung si Chad, okay? So, ano na yan? Wala na tayong magagawa dyan. So, let me first address yung grooming issue dito. Kasi tinatawag daw nila si Apple na grooming and Apple denied it. Now, ang grooming kasi, kung at a very, very tender age, nung other person, whether it's a girl or a boy, nagsimula doon yung relationship nila or nagsimula doon yung courtship nila, let's say ganon. Doon masasabi mo yon. Pero if ang nangyari naman is nanligaw si Chad nung siya ay 18 years old na, tas naging sila, that's a different story. Hindi kasi natin alam lahat ng information except doon sa mga naririnig natin at saka yung sa mga sinasabi nila. So ako, siguro by the virtue of our constitution, naniniwala ako yung sa presumption of innocence. Na iniisip ko na lang na siguro naman nangyari ang lahat na to nung nag-18 na si Chad. I will give them that. Pero hanggang doon na lang yun. If you have any more information, siguro mas maganda pag-usapan nyo dyan sa comment section para fair sa inyo. Tuloy natin. Hindi ako ma-offend dyan. Si baby yung tawagan namin. Good morning, baby. Tapos nagagalit pa siya kapag tinawag ko siyang Chad. Natatawag ka ba niyang mommy? Ang hirap kasi hindi mag-joke ng mga ganun. Anyway, what's the paano natin to iintindihin kung bakit ito sa tingin natin ay well, again, it's legal. So, legality speaking, wala tayong masasabi dyan. Pero ako kasi, I encourage everyone na kung mag-girlfriend or boyfriend kayo, yung mga nasa upwards of near 25, hindi naman siguro between 20 and 25 siguro yung pinaka best age. Ang sagot ko kung ang tanong ang reason ko kung bakit kasi papunta na sa full development yung brain doon. Ibig sabihin, the person that you're dating can rationalize better than someone na nasa baba ng 20 years old. Okay, so that's ayan yung unang siguro yung masasuggest ko sa lahat ng papasok sa relationship na please make sure na yung inyong liligawan is above 20 or nasa 20 years old na to 25. 25 it's much better. And kung titignan mo karamihan lahat naman ng may psychological framework about sa developmental stages ng isang tao, hindi lang bata. Sinasuggest talaga that that's the right age para magkaroon to be in relationship with people. Okay, so whether you're yung age gap kasi, mamaya explain natin yan. Meron akong isang framework na papakita sa inyo kung bakit it could not work. Pero hindi natin masasabi life is very rich and unpredictable. Let's continue. Dapat baby. Baby ko, si kulot. Baby ang tawagan. Ay, sana all. Kasi sabihin na naman, literal baby kasi mami ka at baby mo siya. Ay, nakaka-offend yun.
Pero parang ano naman yata siya, parang immune naman yata siya. Now, again, I would suggest everyone kung ayaw nyo ng mga ganitong bashing, wag nyo pong ilagay yung inyong relationship sa internet. Now, let's have another psychological framework si Eric Erikson. And meron kasi siyang stages of development dito, yung psychosocial development theory niya. So, eto, okay. So, sana nakikita niyo yung ano. So, ginugol ko lang naman yan. Makikita mo yan sa Google yan. So, ang point ko kasi dito, kung bakit pinapakita ko sa inyo, nakita niyo kung nasaan silang dalawa. Si Chad kasi dapat yung identity niya yung dinidiscover niya rito, hindi pa relationship. So, pasok pa rin to dun sa framework nung get someone na na kung magpasok kayo ng relationship nasa 20s above na. Okay na yun eh. Pero pag nasa baba nun, yung identity pa nila yung hinahanap nila, di ba? Usually, eto yung papunta sa college years nyo, ano yung gusto nyong maging paglaki nyo, di ba? So, kung nandito, so magkaibang stages sila ng development actually. Kung titignan nyo, kasi nasa mid-30s na yata or early 30s na tong si Apple di ba? Well, realistically speaking, pag mga 39 na si Apple, medyo nasa boyfriend-girlfriend relationship stage na si Chad. Medyo na-advance nga lang ng konti. So, if you wanna use that framework kung para mapalakas yung argument nyo why this is not suitable, pwede nyo gamitin yun. Pero, hindi naman yung framework na yun, hindi naman yun parang be all and end all. End of the day, people will make decisions. Whether these decisions are rational or irrational, if they can make it, if it's legal, wala tayong magagawa doon. Okay? Next, tuloy. Baby. Call sign namin, baby. Call sign. Hindi na lang bebo, di ba? Mas baby pa talaga eh. O, sige. Even in public, kahit nandyan pa yung coaches niya, kahit nandyan yung teammates niya. So talagang open siya in public. So talagang ano pala. Ano talaga, sobrang hayag na hayag pa sila. Another factor that I wanna talk about here is yung different life goals nila. Kasi si Chad kasi baka basketball pa yung iniisip niya. Even if ito lang, yung mga nuances ng edad natin. Like for example ako, I don't play anymore. Yung kunyari magdodota ako or mag-ML ako or kung ano man. Kasi focus ako sa maraming bagay for my living, for my expenses. Yun yung finofocusan ko. Yung paano mag-build ng wealth. Yung mga ganung bagay ba? Nandun, yun yung mas iniisip ko. Yun yung mga priorities ko sa ngayon. And I think most of you guys na nakikinig sa akin, kung hindi work yung iniisip nyo, family nyo, or things na mag-enrich sa inyo, di ba? Hindi na kayo hayahay. But if you go lower down the age range, yung mga halimbawa si Chad tsaka yung mga kaidaran niya, ang focus niyan, ano bang meron dyan, ano bang rank mo sa ML? Ano bang rank mo sa Valorant? Diba? Diba ganun eh? Ganun yung iba eh. So, pero yung mga kaidaran naman ni Apple, ang iniisip nila, paano sila mag-a-advance sa career nila? So, different life goals, ang isang pwede nyong tingnan na punto rito kung bakit hindi siya, kung bakit may imbalance siya. Diba? But again, we are irrational beings in nature. Diba? We make irrational decision at all times, diba? That's why yung mga rational people, hindi naman, kung lahat tayo rational, everyone succeeds, diba? But that's not really how life works, right? So may mga irrationality tayo na dapat natin consider. I love discussing this. Tuloy natin. Baby! Ayan. So, meron pa siyang sinabi dyan about dun sa grooming. Parang dininay niya na groomer siya. Well, hindi ko naman alam yung full details nito, okay? Hindi ko pa siya nadi-deep dive at saka wala akong Tweety Bird dito except yung mga nasa Reddit. Ayoko nang bigyan ng ano yun. And eto rin, yung power and experience, yung power and experience and wealth imbalance nilang dalawa. Kasi si
masasabi ko kasi si Apple at this point in her life, she is already established. Malamang meron na may bahay na yan or may condo na yan, may sasakyan na yan, meron na yang million sa bank niya. Si Chad kasi medyo wala pa. So parang doon sa angle na yun kasi, doon mo makikita yung yung dependence na angle dito. Syempre, if yung AI yung mas may pera, yung lalaki yung aasa doon sa babae. Kunyari, lalo na kung bumukod na sila sa parents ni Chad, di ba? Kung nasa live-in status na sila, I'm not sure kung gano'n na. So, mas magde-depend yung isa kay Apple, di ba? Now, is there anything wrong there inherent doon? The answer is hindi. Kasi legal age na naman sila eh. But, big but, try to consider yung visuals nun. Yun lang yung akin dito eh. Pero, it's your life eh. End of the day, as long as you're not doing anything illegal, wala tayong magagawa doon. Diba? And ano rin eh, gusto ko lang din, yung final factor kasi na gusto kong i-discuss dito, how do you plan to have your family? Ano lang ba to? Kasi like for example, 10 years from now, Apple would be 43. 10 years from now, si Chad is 28 years old. Nasa peak na ng career si Chad, si Apple naman, medyo, well, I haven't seen any older female courtside reporters na nasa 40s nila. Usually kasi nasa early 30s, ganyan yan. I'm not sure, 'di ba? Kung asan papunta tong relationship nila. Kung para kasing they're just living by the day, 'di ba? Parang nasa honeymoon phase pa lang sila. Anyway, do I agree or disagree dito? I don't really care. I don't care enough para magbigay ng totoong opinion dyan. But I just want you to understand the fundamental nature of how of the brain, of psychosocial development according to Erik Erikson, and then of course yung wealth power dynamics nito in accordance to what we know sa experience natin. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Do you agree with this kind of relationship or not? Yun lang naman po, mga lods.